Ilang bashers na yan, nag-lip. Dahil mayroon na ako suki dyan na bashers. Hindi ko talaga blinak yan. Nakaantay lang yan nung timing. Hindi ko ibablock yan. Hindi mo na ako duwag. Ba't ko ibablock yung mga bashers? Sila yung pumasok sa akin. Di lumayas kayo kung ayaw nyo. Eh kung andyan pa rin kayo, eh di mamatay kayo sa inggit. Diba? Eh bakit ko kayo i-block? I-block ko kayo kung duwag ako. Eh hindi na ako duwag. So yun lang. Diba? O mayit ang ulo ng lola mo. Buti na lang, kunti lang yung nang basa sa akin. Gusto ko lang naman ipaalam kasi kayo yung mga masyado kayong komportable na nakasanayan nyo na lang na basta-basta lang kayo mabas ng tao. Well, ipaalam ko lang sa inyo na hindi lahat ng tao kagaya nila. Diba? Hindi naman ako pasosyal. Hindi ako pasosyal na tao. Lagi ako nasa totoo. Sa totoo lang ako, harap-harapan tayo. Kaya nga sabi ko, pag bastusin nyo ako, mas bastos ako. Madali lang akong kausap. Pag ayaw nyo sa akin, pipilitin ko ba kayo? Diba? Ipipilit ko ba yung sarili ko? 100 million ang populasyon ng Pilipinas. 100 something, diba? Sa tingin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, palagay natin 10, o kahit na ipalagay natin 20, 30, o 100 na bashers. Sa tingin nyo, mauubusan ako ng tao na gusto ako, diba? Ako na yung pinakamasamang tao sa mundo kung wala talagang nakakaintindi sa akin. Hindi naman ako addict, diba? Hindi naman ako addict. Hindi rin ako nagkabit-kabit, diba? Hindi rin naman ako plastic na tao. Hindi ako hipokrito. Lagi naman ako nagsasabi ng totoo. So, it's me. That's Kiana Reid. Wala na kayo magawa. Wala naman akong hindi naman ako nagpaka-hipokrito. Hindi rin ako nagmamalinis. Diba? Alam ko yung, para sa akin, alam ko yung tama at mali. Alam ko. Yung alam ko. Diba? Kung sa inyo, iba yung standard nyo, iba yung paniniwala nyo, buhay nyo yan. Diba? Gumawa kayo ng buhay nyo. Mag-live kayo araw-araw. Diba? Mag-post kayo araw-araw. Wala makikialam dun. Kanya-kanya tayong buhay. Diba? Ikaw yan, ako to. Diba? Binigay ni Lord sa akin tong buhay na to. I-enjoy ko to. Kasi buhay to, hindi na mauulit yun. Hindi na mauulit yung buhay ko. Ba't pa kailangan mo yung buhay ko? Buhay ko to. Diba? Yung puso ko ba nasa iyo? Nandito sa akin, sa katawan ko. Bit-bit ko yung katawan ko, bit-bit ko yung buhay ko. Diba? Control ko yung buhay ko. Ako yung gumagawa ng buhay ko. Diba? So, nasa sa inyo na yun. If you love me or hate me, dalawa lang pagpipilian nyo dun. You're a fan or you're a basher. Kung basher ka, mawawala sa akin? Basher ka lang naman, di ba? Pero kung you're a fan, syempre madagdagan yung, yung happiness ko. Kasi andyan kayo, di ba? O, ganun lang naman yun. So, apektado ba ako? Nag-react lang ako kasi ang dami makikitid ang utak. Nagtaka ako, ang mga bashers kasi parang ina-expect ko yung medyo bata-bata. Parang patanda ang mga bashers. Bakit patanda itong mga bashers ko? Ba't parang yung mga mukhang minupos na mga walang, mga tuyot? Alam mo yung wala na mga jerjer. Yung mga walang jerjer. Yan ang mga nagbas-labas sa akin. Parang halata naman. Kaya, naku, wala akong respeto rin. Kasi, paano mo respetuhin yung mga bastos? Kasi bastusin mo. Para hinto. Hindi yan sila hihinto, mag-aabang lang yan. Kaya tapatan mo, bastusin mo rin. Tingnan natin. Kasi nababasa din naman ng iba Pag di nag-reply, tuwan-tuwa sila pag nabasa. Oo, di tuwan-tuwa sila. Satisfaction nila yon. O, di pag nag-reply ako, nababasa din naman nila, di ba? Mas pahiya ka ngayon. Pakilamera kang matandang, ang kukulam. Yan, sa huli ko. Pero, in fairness naman, marami din namang mababait. Ang mundo kasi natin na ginagalawan,
Hindi kasi pwedeng laging positive. May nga negative talaga. Pero it's how you handle the negativity. Parang mga toxic, mga negative, nasa sayo na yun kung paano mo i-handle. Eh, wag mong hayaan na ma-stress ka sa kanila. Sila yung stressin mo, diba? Sila yung stressin mo. Sabihin niyo, kahit anong sasabihin niya sa akin, tatapatan ko lang yan. Kahit below the belt na yan, oo, tatapatan ko talaga yan. Kung ano yung sasabihin niyo sa akin, mas malala pa sasabihin ko. Oo, kasi sanay talaga ako sa bardagulan. Wala pang social media noon. Batak na ako sa mga negative, lagi na lang negative binabato sa akin. Wala akong pakialam noon pa nagsimula ako. Siguro kahit hindi pa ako artista, ganito na talaga ako eh. The more nyo akong saktan, the more akong tumatapang. Hindi ko alam kung bakit. Ganito ako. Hindi naman mga ganito mga kapatid ko. Pero ako lang nakakaiba. Sobrang taas pa ng mga pride ko. Wala talaga akong pakialam. Kasi bakit? Meron kasi akong paniniwala, mayroon akong pinaniniwalaan na nasa realidad kasi ako ng buhay. Ayoko talaga mag-please ng tao, ayoko mag-adjust ng tao. Kasi hindi ko sasayangin yung buhay ko para lang mag-adjust kung saan kayo masaya. Kailangan lagi ako nandun ako kung saan ako komportable, kung saan ako masaya, dun lang ako. At hindi ko iisipin yung ibang tao dahil hindi ko naman sila pinapakialaman dahil hindi ko na business yun. Hindi ko business yung ibang tao. Ang business ko ay sarili ko lang. Nauso lang yung social media kaya post ka ng post. Pero napakadali mo lang din bastusin dahil nga social media is open. Sasabihin mo pa, edi huwag kang mag-post para hindi ka mabas. Aba, siraulo ka pala eh. Kasalanan pa namin na nag-post kami, kaya ka nandyan, diba? Anong utak meron yun? Diba? Parang walang sustansya na utak yun. Diba? Kaya sasagutin ko lang muna, tama lang din si Lord. Kung anong buhay mayroon ka. Tama lang, hindi naman magkakamali si Lord. Binibless nila yung mga taong dapat, binibless niya yung mga taong dapat i-bless. At hindi ko naman sinabing hindi na-bless yung iba. Parang tama lang din kung nasaan sila ngayon. Kung ano yung kalagayan din nila ngayon. Tama lang din. Kasi hindi naman nagkakamali si Lord eh. Diba? Yun lang binigay ni Lord para sa kanila. Dahil yun lang yung tama. Diba? Kaya kung nalagay ka ngayon sa pagka-bashers mo, tama lang din si Lord. Dahil kung maayos ang buhay mo, masaya ang buhay mo, hindi ka mambabash. Kasi wala kang time. Kasi happy ka eh. So, ibig sabihin, malungkot ang buhay mo, at walang kakwenta-kwenta ang buhay mo, kasi ba gumawa nun? Diba? Ikaw lang din gumawa ng buhay mo. Eh di, ang layo-layo ng blessing sa'yo. Ayun, tama lang din sa'yo. Diba? Sabi niya na, may kasabihan niya, never magkamali si Lord, na nasa timing lagi. Ano yan eh, it's God's time, it's God's will. Ganun. Diba? Kaya may mga tao na basta mahirap lang basta hindi magkakamali si Lord. Nilalagay ka lang niya sa tamang kalalagyan. So anyway, tapos na ako, nakapagsabi na ako, sana mapapanood ng mga bashers dyan, galingan nyo ha, maghanap-hanap kayo ng mga maghanap-hanap kasi kayo ng ibang maibash, kasi wala na kasi kayo maiba sa akin, kasi ako lang din naman magbabasa sa sarili ko, di ba? So, yung pagtanda-tanda, di pa kayo pagod dyan, wala na kasi kayong ibang ibabas. So, kunwari, hindi ako matanda, tapos bata pa ako, so, paano na lang? Wala na kayo maiba. Tapos, yung pagtanda is, ano ba yung sakit? Ang pagtanda ba is pansanan? Pag kailangan mong sabihin, alam naman na,
Nauna nga ako, 2004 nga ako nag-start, di ba? O ano ba nangyari? Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. O, di ba? Yung lola mo, di ba? O, 24 years na ako sa, 2004 ako, 20 years na ako sa showbiz. O laging, ilang generation na napagdaanan ko. O, nanalo pa ako sa PBB. Hoy! Mag-audition ngayon sa PBB. Diyos ko, Lord, ang haba-haba ng pilat eh. Magsimula ka, mula madaling araw. Tapos, gabihin ka na lang, hindi ka pa rin makuha. Diyos ko, Lord. Manalo pa kaya ng PBB? Come on. Diba? Pinatawag ako sa Senado. Sino ka ba? Pare patawag ka sa Senado. Aber? Diba? Research nyo yun. Ano mga issue ko? At least, national issue, diba? Nasa news ako. Pagkatapos nung pinatawag ako sa Senado, ano nangyari? Diba? Pumasok ako ng PBB. Ikaw ba naman manalo na PBB? Diyos ko, Lord. Diba? Kaya mo yun. Kaya mo ba yun? Pagkatapos ng PBB, ang dami-dami kong mga projects nun. Namatay ba ang lola nyo? Andito pa rin, sa harapan nyo. Galit na galit pa rin kayo. Diba? Ang dami-dami natitikman. Yung mga natikman ko, natikman nyo ba? Diba? Real talk tayo. Bas kayo ng bas dyan, Diba? Palagay natin, magaganda kayo. Gandang-ganda kayo sa sarili nyo. Palagay natin, mga bata kayo. Palagay natin, fresh na fresh kayo. Kamusta naman ang sex life nyo? Natikman nyo ba yung mga natikman ko? Di wala kayo. Diba? Kaya game over, ibas nyo na lang ako. Kasi wala na kayong magawa. Kasi hindi nyo nababago yung buhay ko. Tapos, wala pa dun sa kalahati. Kung sabihin ko kaya lahat ng mga natikman ko, ang gagwapo. At least lahat yun, masarap. May natikman ba akong hindi masarap? Diba? So ano naman ngayon, anong tawag niyo sa akin? Diba? Kaya kung sa inyo kaya mangyari yun, aba, diba? Sarap! Kaso lang, maganda ako sa'yo. Mas maganda kasi ako sa'yo. Kaya diba, maraming gustong pamilin. Ganoon talaga. That's my life. I love my life. My life is so wonderful. So kayong mga bashers dyan, hanggang dyan lang kayo. Pagawa na lang kayo ng lapida. Diba, lagyan mo yun, lagyan yung title, Basher. Basher forever. Diba? Siya, kala nyo ano ako din, sasaktan ako sa bashing nyo. Bakit ako masasaktan? May maraming nagmamahal sa akin. Nandito si babe ko. Babe, wait lang ha. Ito pa. Makapal makeup ko. Ang dami kong makeup. Bili ako ng bili halos araw-araw. Anong gagawin ko dyan? Ipahid sa sahig. Ba't nauso pa yung makeup kung hindi ka pwede mag-makeup? Kasi nga, hindi nga ako ordinaryo. Artista kami. Artista ako. Dapat, parati kang maganda. Kaya nga na-discover yung makeup. Diba? Pasalamat tayo na may makeup, na uso yung makeup. Para naman gumanda ka naman, te. Diba? Diba? Maganda ka na, lalo kang gaganda. Ang malupit dun, kung magpaglagay ng makeup, pangit ka pa rin. Para naman, makapal ang makeup ko. Okay lang niya ang makeup makapal. Kaysa naman ang mukha mo ang kamakapal. Pag hilamos mo, pagkatapos mong maligo, di wala ng makeup, di ba? Bakit ako hindi magme-makeup? May pambili ako ng makeup. Saan ka makakita artista na hindi nagme-makeup? Ilalaki nga, nagme-makeup, babae pa. Katanga-tanga naman to. Lalaki nga, may panusline pa, mga lalaki ng panusline pa. May mga lalaki nagpapagawa ng ilong. May mga lalaki nagpapalagay ng kilay. Ang arte-arte ng mga lalaki, ano naman yun, babae naman ako, alam nga hindi ako mag-iinarte.
Di ba? Hindi naman ako kagaya sa'yo na maglalaba lang. O, alam nga magme-makeup ka, maglalaba. Ikaw lang talagang malaking tanong yun kung maglalaba ka at maglaluto ka ng, maglilinis ka ng bahay, tapos nagme-makeup ka, para kang tanga, para kang nasa beer house na tumanda, that, para para lang ng taxi din na, Quezon Ave, Ba't ka magmimikap, maglalaba ka lang naman? Ba't ka magmimikap, magluluto ka lang naman? Ba't ka magmimikap, mag-aalaga ka lang naman ng mga apo-apo mo? Siyempre ako magmimikap ako kasi nasa labas ako. Nagtitaping ako. Nagsushoot ako. Nagmamaganda ako. Nakipag-date ako. May dinner date ako. May trabaho ako. May meeting ako. Hindi ako mag-makeup. Kahit ilagay ko pa yung isang buong concealer sa mukha ko. Bakit humingi ba ako din pambili ng makeup? Kahit ilagay ko pa yun sa buong katawan ko yung makeup. Problema mo. Problema yung lagay ako, magkapal ako ng makeup. Dami-dami kasi makeup, anong gagawin ko dyan? Isulat-sulat ko dyan sa lamesa. Dear bashers, sana kunin na kayo ni Lord. Yan ang ilagay ko. Nag-makeup talaga ako. Bakit? Diba? Ganyan kasi wala kasi kayong makeup, wala kasi kayong pambili. Ginagamit nyo kasi aswetes. Nagamit na lang kayo ng aswetes kasi nasanay naman kayo eh. Sa bundok, di ba yan ang makeup sa bundok, aswetes? Diba? Dami-dami makeup doon sa online. Bili ka ng bili. Anong gagawin mo dyan? Nakakatulala ka lang. Dami sa makeup. Ayaw ng mga bashers mag-makeup ako eh. Diba? Tangahan yan. So anyway, hindi ko nabasa ha kasi malabo ang mata ko. Gusto ko lang magdadagdak, magmamaganda. Kasi diba, gusto ko lang ipakita yung face ko na may expression ako, no? Hindi ako nagpabutok-butok na hala, wala nang hindi na gumagalaw, diba, pak, gaganon yung mukha mo, diba, gumagalaw yung mukha ko. Diba? Pak, Nayos kayo. Mga matatandang mangkukulang dyan. Galit na naman. Kayo mag-alala. Malapit na kayo kunin ni Lord. Magbilang na lang kayo. Kasi kayo yung baka pagod na kayo sa buhay. Pagod na kayo sa buhay. Di mag-pray na lang kayo na sana kunin na kayo ni Lord para hindi na kayo mapagod. Ngayon, pagod na ako manood kay Kiana kasi marami na siya natikman. Ako, wala pa rin ako natikman. Namatay na yung asawa ko. So, diba, nagmamaldita ako ngayon. Ganun talaga. Gusto ko lang mambisip. Grabe, kanina pa to. Never talaga siya nag-charge. So anyway guys, i-review ko na lang yung mga comments nyo. Then panigurado may mga bashers dyan. Pero, ang masasabi ko lang sa kanya, kung galingan nyo kasi. So, abangan nyo yung namin ni Bunso. This coming June 28. Diba? Masaya. Ang saya-saya. Kasi ang gusto lang naman ni Bunso is maging masaya kayo para sa mga fans niya. Hindi naman siya gumagawa ng, kung mayroon siyang personal na gusto niya i-private or kung ano man yung mayroon siya, hindi niya ipopost yun kasi nga
apitado lagi ang mga fans. Kawawa naman si Bunso kung meron siyang personal na desisyon, may personal siya na happiness, may personal siya na feelings o whatever. So, hindi na lang niya ipopost dahil nga o kayo mag-react. Makikitid kasi yung mga utak niyo. Then, yung mga bagay-bagay na pwedeng i-post, ibig sabihin, work yon, ibig sabihin, project yon. So, hindi naman siya gagawa ng kung ano-ano lang para ikakagalit nyo. Gumagawa siya ng mga projects na ikakasaya nyo, di ba? Kasi baka naman magsawa na kayo na ilang taon na ulit-ulit na lang ang ginawa ng bunso nyo na sumasayaw, kumakanta. Kawawa naman yung bunso nyo, di ba? Ginawa nyo laruan na yun lang yung gawin niya, papasayahin kayo na sasayaw, kakanta, sasayaw, kakanta. Kasi iniiwasan niya na magkakaproblema dahil sobra kayo mag-react. Ngayon pa lang nga, super react na kayo. Masaya dahil mabait at maldita, di ba? Mabait si Bunso, tapos maldita ang kapartner niya, di ba? Hindi naman lahat ng project is nandyan ako. Hindi naman ako kasama sa vlog niya. Unang-una, hindi ako kasama sa vlog niya. Pangalawa, ano ba yung mga projects niya? Wala naman ako dun. Hindi ako kasama dun. Hindi naman kami package deal na lahat kasama ako. So, may mga projects na nandun ako. Hindi naman all the time, di ba? So, nasa sa inyo na yun kung magustuhan niyo yung isa sa mga projects niya. Kasi hindi naman yan tuloy-tuloy naman yung mga ginagawa niyang project, mag-isa lang naman siya dun. Diba? Wala naman siyang ina-announce na may partner ako, o may girlfriend ako, o may ano ako. Wala naman eh. Ang ano lang naman, abangan. Kasi meron na, ibig sabihin, may aabangan kayong bago. Diba? Bago naman. Huwag mo naman na paulit-ulit na lang, ubusin na ng kantalap ni Bunso. Dahil lang bilang beses sa kanta sayaw. Yan na ang pinapagawa niyo sa kanya. Di na kayo naawa sa tao. Ulit-ulit na lang pinagagawa niyo. Kanta sayaw. Oo. Di na yun, bago naman. Bago naman sa paningin niyo. Gusto niyo kasi, kinakahon niyo yung idol niyo. Gusto niyo kasi, pinagnanasahan niyo yung, kasi, hindi niyo kasi kayo yung girlfriend. Kaya ayaw yung gagawa ng ibang project. Kawawa naman yung Bunso. Buti na lang talaga iba yung ako lang naman yung ganito kasi yung mga kapatid hindi naman. Buti na lang talaga ganito ako. Kasi ang boring-boring siguro. Ang boring-boring siguro ng buhay ko. Yung lagi na lang ako nag-a-adjust. Yung lagi na lang, ito kasi sabi nila tama ito kasi sabi nila sabi kasi nila ganito kasi ang boring-boring siguro ng buhay ko nun. Na lahat na lang susunod ako sa basic. Masyadong, ito yung standard, ito yung basic, ito yung standard, ito yung basic. Parang, bakit pa ako nabubuhay? Parang, ayoko na babuhay kung ganito lang din yung buhay ko. Ang buhay ko is para sa inyo. Parang, buti na lang talaga hindi ako ganun. Kasi, oh my God, hindi ko ma-imagine kung ganyan ako. Yung lagi akong sumusunod sumusunod ako sa kung ano yung standard, kung ano yung basic, kung ano yung gusto, kung ano yung gusto nyo, kung ano yung, feeling ko, parang, hindi ko siguro hahangarin mabuhay na lang. Oo, parang, hindi ko kailangan maging tao. Kasi, hindi ko kailangan maging tao para i-please ang ibang tao. Ay, naku Lord. Oo. So anyway, wala na akong sasabihin kasi nasabi ko na. Anyway, sorry Bunso. Sorry talaga kasi di ko kayang hindi sumagot sa ibang mga bashers dyan. Mga nagkukunwaring fans.
Yung mga nagkukunwaring dyan. Nung oras na. Hindi ko na mababasa yan ha, dahil pagbabasahin ko yan, pinaka-last na yan. So, hindi ko mabasa yung unang-una. So, baka magtampo kung hindi ko mabasa yung unang-una. So, i-review ko na lang, i-heart ko na lang lahat. So, lahat ng lahat ng nag-positive comments dyan, thank you so much. Thank you for watching. Thank you for understanding at thank you na malawak ang pag-iisip nyo at naintindihan nyo ako. At I love you, I love you, I love you. At yan naman sa mga mga negative dyan na mabasa ko. Advance lang ako mag-isip pa. Sa mga negative naman na mababasa ko dyan, wala naman akong masasabihin sa inyo. Kaya wala akong sasabihin sa inyo. Hindi ko naman kayo din i-block kasi nga gusto ko nga na kayo, ma-high blood kayo lagi sa akin. Araw-araw makikita nyo akong ganito. Paganda na paganda. Hindi ako palosyang na ini-expect nyo ng standard nyo na kung magkaedad is lolosyang kagaya nyo. Hindi yung mangyayari sa akin. Oo. Okay, in general wala akong pinapatamaan kasi marami namang magaganda dyan na kahit nagkaedad. Yung mga bitter lang, para sa inyo. Hindi araw-araw nyo ako, hindi nyo ako makikitang maging losyang. Kaya, sorry na lang, araw-araw makikita nyo akong pabata ng pabata kasi na-inspired kasi ako sa inyo na kailangan ko magpapaganda kasi mayroon akong mission na itong mga bashers na to, yung maliksyon na hindi lahat ng binabas nila is nag-success sila. Maghanap-hanap sila ng mabas nila na takot sa kanila. Huwag lang mga Bisaya, kasi yung mga Bisaya, ewan ko na lang. Kasi wala pa ako nakita Bisaya na talawan. Mga Bisaya, isudjud kayo, te. Hindi na mahadlok, te. Nagtagalog lang ako dito dahil sa mga fans ni Bunso, dahil mga Tagalog ang mga fans ni Bunso parang konti lang ata yung mga Bisaya na mga fans ni Bunso dahil Batanggin nyo naman si Bunso, Tagalog din siya. Oo, kaya Tagalog ako. Kaya pasensya na, ang mga Bisaya, ganito talaga to. Oo, hindi talaga papatalo yung mga Bisaya kahit saan kami ilalagay. Ganito na yung kultura namin talaga. Pupunta kayo ng Visayas. Hindi kami mga mayayabang, hindi kami mga, basta napaka-cool lang namin, simple lang. Hindi kami, iba yung ugali ng mga Bisaya, oo. Wala sa amin yung mga mayayabang, mga hambog, hindi kami ganun, hindi na hospitable namin, magaling kami makisama, marespeto kaming tao, pero wag lang talagang pangunahan kay wala talagang Bisayang musukul dyan ang mga Bisaya, ewan ko na lang musukul dyan. Mga Bisaya dyan nanonood, mga isog kaya mga Bisaya, ambot lang na lang isog di kayo, digid mo talaw, yung digid may manguna, digid ang mga Bisaya hindi talaga ayaw namin ng yung makikialam ng mga dati pa yung mga may mga marites na mga Bisaya, pero yung mga yung mga kapitbahay, oo, yung ganun lang yun, normal lang sa mga tumatanda na sila lang nagkakaintindihan, ganun. Parang kulang sa pansin ba? Mga matatanda sa probinsya, kulang lang sila sa pansin. Kaya parang nang mukha lang silang, chismosa. Pero mga bababait yung mga yun, wag mo lang talaga silang kanain, wag mo lang talaga silang, kasi kahit mga matatanda sa pagbisaya, kahit matatanda, talagang mga isog kayo. Kaya maglumpong-lumpong pa yan. Pag pa yan, pamilya-pamilya pa yan, susugod. Oo, susugod yan. Pag awayan mo yung isa, lahat na yan, ibig sabihin, parang parang langgam. Pag ginanon mo yan, galaw na yan lahat, lumpong-lumpong yan sila susugod sa'yo. Maglaban, magkampi-kampihan yan, maglinabanay din na. Oo, ganun yung mga Bisaya. Yung isang member ng pamilya, pag pinakailaman nyo,
Ibig sabihin, kaaway mo na lahat. Buong angkan. Ganun yan sa Bisaya, oo. Kaaway mo na lahat ang angkan. Ayun na. So, okay na kasi maglulubat na naman to. At kaya ang so, abangan nyo na lang yung mangyayari. Abangan nyo na lang yung susunod na kabanata. Malapit-lapit na. Basta ang namin is may mangyayari talaga. Magandang mangyayari sa amin dito. Hindi yan mababawasan yung bunso nyo. Bunso pa rin yan. Wala namang sinabi na maglalandi-landi yan si bunso. Hindi natin alam, malay natin, di ba? Huwag natin pangunahan. Basta pareho kaming single at babae ako at lalaki siya. Klaro, di ba? Kung ano man yung mangyari, ano ba yun, may problema ba dun? Kung lalaki naman siya at babae naman ako, single naman siya at single ako, at nasa tamang edad naman siya, at lalong-lalo na ako, anong problema din, di ba? Kayo ang may problema, hindi kami. Nag-i-entertain lang naman yung tao, katrabaho lang naman yung tao, kayo ang may problema, bibigyan nyo ng mali siya. Kayo na yung gumawa ng isip nyo. Hindi na namin yan control, hindi na namin mababago kung ano yung isip nyo. So by everyone, kasi hindi ko talaga mababasa yan dahil malabo ang mata ko. Gusto ko lang makita nyo. Pag mag-a-eyeglass ako kasi parang hindi niya nakita yung mata ko. Gusto ko kasi makita yung expression ng mukha ko . So, magbabay-bye na ako. Kasi daldal ako ng daldal dito. Baka ako ano masasabi ko. So, regards na lang sa mga kabunso natin dyan na mababait. Except doon sa hindi mababait, wala akong pakay sa kanilang lahat. Sa mga mababait na kabunso. Thank you so much na bago lang tayo magkakilala dito sa kasi bago niyo lang akong tinalo, di ba? So, kasi kung nasaan si Bunso, nandun kayo, parang sobrang support niyo kay Bunso. So, thank you so much na nagkakakilala tayo dito sa Wulco. At sa mga dati kong mga friendship dyan, mga kabisaya, mga iyaan uguyuan, yung baka hindi nila alam kung sino yung wala akong kaaway. Wala naman akong kaaway hindi ko rin naman inaaway yung mga nang baba sa akin. Nag-explain lang ako na hindi nila ako kayang i-bash. Kahit araw-arawin pa ako, hindi nila ako kayang saktan o maapektuhan. Ay in-explain ko lang na wala kayong karapatan mang-insulto ng ibang tao. Sa iba, hindi na lang nila pinapansin din pa lang. Pero sa akin, hindi pwede yun. Kaya nagre-reply ako at sumasagot-sagot talaga. Mas malala pa yung sagot ko. Yun lang naman yung gusto kong iparating. Hindi ako nakipag-away. Kung pagkatapos nito, mabasa ko yung mga comments nila, kung andyan man sila, syempre, sasagot na naman ng lola mo, diba? So, walang katapusan. Pero, Wulco naman to. At least, may engagement po, diba? O, kumita pa ako. Kumita pa ako sa mga bashes. O, sige, base kayo ng bash dyan. Kikita pa ako sa inyo. Diba? Gawin ko pa negosyo yan. Mais kayo. Anyway, thank you so much sa pag-intindi nyo sa akin. At huwag kayong magsawa na mahalin si Bunso. At ipaglaban nyo, ipagtanggol nyo yung Bunso nyo. Kasi sobrang bait nun. Wala akong masabi. Ako hindi ako mabait, siya mabait. Maldita ako, siya hindi. So, kaya tama lang din na maraming nagmamahal sa kanya. Worth it din na
kung ano yung pagmamahal niyo pinakita sa kanya at binalik din ni Bunso yan. Kaya hanggang ngayon is solid na solid kayo. So, I'm so amazed na ganyan kayo ka-solid sa kanya at ganun din ang pagmamahal ni Bunso sa inyo. Witness ko yan dahil lagi ko siyang tinatanong kung paano mo ginawa yun? Bakit grabe ang mga followers mo? Bakit grabe yung pagmamahal nila sa'yo? Anong ginawa mo? Anong lang? So, nung in-explain niya sa akin na hindi siya napapagod, parang sobrang pinahalagahan niya yung oras nyo na pagpunta, ang effort nyo na sabi ko, talaga, so ang bait mo talaga, parang pinanganak ka talagang mabait. So bihira lang din talaga yan sa mga influencers, bihira lang din sa mga celebrity na ganun. Hindi lahat ng celebrity is kagaya ni Bunso, hindi lahat ng influencers is kagaya ni Bunso. May mga mangilan-ngilan. So sila yung mga andyan. Ako kasi, hindi ko naman kasi, parang, ang sa akin lang, kung gusto niya ako, salamat. Kung hindi, okay lang din. Ganun lang din kasi ako. Parang, hindi ko alam na may mga ganyan-ganyan pala. Parang, may mga meet and greet, tapos may mga time na ganito, ganun. So, parang hindi ko alam yung mga ganun. Kaya, na-miss lang ako. May ganyan pala. Haba ng pasensya. Ang haba ng, yung, parang kinakareer talaga nila, yung mga fans na bigyan nila ng halaga. Ako kung siguro bibigyan ako ng chance, sana kung nandun paglabas ko ng Big Brother, inalagaan ko yung mga fans ko. Hindi ko kasi alam. Oo, parang, wala naman ako nakikita. May mga fans ako noon, pero wala kasi parang wala silang kumatay yung leader na mag-organize. So, siguro na tapos hindi ko naman alam din na may ganyan pala. Kasi basta ako, para tuloy-tuloy lang ang buhay. May fans ka, salamat. Pag wala, ganun talaga. Parang ganun lang ako. So anyway, swerte lang din si Bunso sa inyo. Diba? At swerte, hindi rin kayo nagkamali ng ina-idolize nyo kasi mabait talaga si Mig. Kaya, love ko rin yung si Mig. Oo, kaya nga, diba, magkaibigan kami hanggang ngayon.